Sa ngayon, inihahanda na ng Russia ang isang direktang pag-atake sa Poland at para dito ay nagtatayo na sila ng mga lihim na launchpad para sa pagpapalipad ng mga jet drone sa silangang Europa. Nagbigay ng pahayag si Deputy Minister ng National Defense ng Poland na si Cezary Tomczyk na mahirap tawagin sa ibang paraan kundi nakakabahala. Narito ang kanyang sinabi, "Naghahanda kami para sa digmaan laban sa Russia. Umaasa na hindi ito kailanman magsisimula." At agad niyang dinagdagan ng detalye. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng malawakang provokasyon mula sa Kremlin sa loob ng susunod na ilang buwan. At may malinaw na paliwanag para dito dahil na yung araw din ay ibinunyag ng pahayagang The Telegraph kung bakit kinakailangan ang ganitong pag-iingat sa silangang Europa. Nagtayo ang Rusya ng hindi bababa sa 10 base para sa pagpapalipad ng long-range na mga drone na kamikaze malapit mismo sa mga hangganan ng NATO. At ang ilan sa mga base na ito ay madaling makakaabot sa Warsaw. Pero sa kabila nito, si Putin mismo ay may napakaraming problema ngayon, particular na halos tuluyang naparalisa ang pag-exploit ng butil ng Rusya. At ang sandatahang lakas ng Ukraina ay sistematikong pinipigilan ang pagsulong ng Rusya sa ilang bahagi ng frontline. Kaya sa episode na ito, himayin natin ng maayos ang buong sitwasyon at ilatag ang lahat ng detalye. Ako si Alexei Pichi, Pechi. Simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, simulan natin sa mismong babala ng Poland tungkol sa digmaan. Ayon sa Deputy Minister ng National Defense ng Poland na si Cezary Tomczyk, ang mga autoridad at hukbong sandatahan ng Poland ay pinag-aaralan na ang mga posibleng hakbang kung sakaling mangyari ang pinakamasamang senaryo. Ito ay isang direktang digmaan laban sa Russia. Isang kapansin-pansing detalye na siya mismo ang nagbigay diin. Hindi na hinahati ng mga autoridad ng Poland ang mga senaryo sa makatotohanan at hindi makatotohanan, kundi sa mga malamang mangyari at sa mga hindi malamang mangyari. Narito ang kanyang sinabi. Ngayon, hindi ko na itatakda ang huling petsa. Ang malawakang provokasyon mula sa Kremlin ay maaaring mangyari sa loob ng ilang buwan. Kasabay nito, naniniwala si Tomczyk na hindi pa handa ang Russia para sa ganap na digmaan laban sa NATO, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi ito mangyayari kailanman. Hinikayat din niya ang mga kalyado na suriin ng maayos ang kanilang sariling lakas. Narito ang kanyang sinabi. Nakikita natin na napigilan ng Ukraine ang Russia, lalo na kung hindi pa ginagamit ang buong potensyal ng alyansa. Dapat tayong huminto. Dapat nating kilalanin ang ating tunay na lakas. Ibig sabihin, sa Poland ay nananawagan na maghanda hindi para sa isang haka-haka kundi para sa isang totoong digmaan. Mas mabuting maging handa at hindi mangyari ang digmaan kaysa magsimula ang digmaan at lahat ay hindi handa. Sa huli, nakikita natin ang sitwasyon kung saan napipilitan ang Europa na tumugon sa anumang paglala mula sa Russia at ang Russia naman ginagamit ang anumang aktibidad militar ng NATO bilang dahilan para sabihin sa kanilang mamamayan na naghahanda ang NATO na salakayin sila. Pero mahalagang huwag kalimutan na ang NATO ay isang depensibong alyansa at kahit gustuhin man nilang sila ang unang umatake, ang kanilang burokrasya ay papayagan lang ito makalipas ang ilang taon. Sa ngayon, umiikot pa rin ang buong estratehiya sa depensa at mga tugon. Paalala ko lang, mahigit 12 taon nang nagaganap ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sa lahat ng panahong ito, ilang beses nang nagsagawa ang Russia ng mga cyber attack sa mga bansa sa Europa. At ngayon lang nagsimulang isaalang-alang ng Alemanya ang posibilidad na hindi lang basta tumugon, kundi magsagawa ng preemptive na cyber attack sa Moscow. At kahit na yon, makalipas ang 12 taon, nagdudulot pa rin ng pagtutol ang ganitong ideya, lalo na kung pag-uusapan ang aktwal na labanan. Ngayon, ito ang tsak na natuklasan ng pahayagang The Telegraph at ito ang dahilan kung bakit naging balisa ang mga Europeo. Sinangkapan ng Russia ang 10 base sa mga rehiyong malapit sa hangganan ng Russia at sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine para sa malawakang pagpapalipad ng mga long-range na kamikaze drone. Kabilang na ang jet-powered na drone na Geran 5. Na ang saklaw ng operasyon ay hindi lang sumasakop sa buong Ukraine, kundi pati na rin sa mga bansa sa silangang bahagi ng NATO. At heto, tinukoy ng The Telegraph ang mga partikular na lokasyon. Ito ay ang paliparan ng Shatalova sa lalawigan ng Smolensk, ang mga lugar ng Shimbulovo, base ng Navlia, at lugar ng Osovitsa sa lalawigan ng Bryansk. Paliparan ng Donetsk. Magpapatuloy pa sa mga teritoryo
base ng Primorsko-Akhtarsk sa Krasnodar Krai, at ang paliparan ng Kacha at Cape Chauda sa sinakop na Crimea. Sa mga pasilidad na ito, may nakalagay na hindi bababa sa 59 na riles na gabay sa paglulunsad para sa paglipad ng mga drone na parang eroplano. Dagdag pa rito, may mga bodega para sa pag-iimbak ng libong ganitong aparato at sa ilang mahahalagang lugar ay kasalukuyang itinatayo ang karagdagang mga launch pad. At nayon, ang punong direktor ng DroneSec na dalubhasa sa pagsusuri ng mga banta na may kaugnayan sa mga drone, si Make Monic ay nagsabi, malaki ang pinalawak ng Kremlin ang kanilang network ng mga drone sa layuning atakihin ng Ukraine at panatilihin ng isang estado ng NATO sa ilalim ng banta ng mga ganitong pag-atake. At ayon sa pagsusuri ng DroneSec, mga 20 bagong inassemble na launchers ang may mas mahabang haba. Ipinapahiwatig nito ang kakayahang maglunsad ng mga pang-ataking drone na malayuan na maaaring umabot hindi lang sa Warsaw, kundi pati na rin sa Romania, Bulgaria, Greece, Turkey, mga bansang Baltiko at Finland. At ayon sa opisyal na kinatawan ng NATO, sinabi niya sa publikasyon na handa ang alyansa na ipagtanggol ang bawat pulgada ng teritoryo ng mga kaalyado at patuloy na palalakasin ang kahandaan para pigilan ang mga banta, kabilang ang mga drone. Kasabay nito, ipinaalala ng The Telegraph na ilang beses nang nagbabala ang mga kinatawan ng European at American Intelligence Services tungkol sa muling posibilidad ng armadong provokasyon ng Moscow sa teritoryo ng Poland. Mga pag-atake ng missile o drone sa mga pasilidad ng kritikal na infrastruktura sa rehiyong Baltiko. Pati na rin ang mga provokasyong false flag gamit ang mga pekeng Ukrainian drone na siya ring eksaktong scheme na pinag-usapan na natin ang mga panganib sa mga naunang episode. Mayroon ding partikular na tagdang oras na lalo pang nagpapalakas ng pag-aalala ng mga Europeo. Ayon sa New York Times na may sanggunian sa mga source, inaasahan ni Vladimir Putin na makuha ang hindi bababa sa buong kontrol sa Donbas pagsapit ng taglagas ng 2027. Kung hindi magtagumpay ang mga Ruso na gawin ito sa takdang panahon, tataas ang posibilidad ng negosasyon at ang mga mahahalagang desisyon tungkol dito ay kailangang gawin ng maaga. At narito, inilalahad din ng New York Times ang mga inaasahan ng mga kanluraning opisyal at analyst. Palalalain ng Russia ang digmaan sa taglamig na ang target ay ang sibilyang infrastruktura ng Ukraine at mga sibilyan, at dito ay may direktang kaugnayan sa babala ng Poland. May ilan na nangangamba na si Vladimir Putin kapag naramdaman niyang nasusukol na siya ay maaring subukang palalain pa ang digmaan at subukin ang pagkakaisa ng NATO lumalampas sa mga hybrid na pag-atake sa Europa. Kasabay nito, ang mga kaayadong Europeo ng Britanya at Rusya, Pransya at Alemanya ay sinusubukang makuha ang sarili nilang papel sa mga darating na negosasyon dahil ayaw nilang umasa ng buo sa hindi mahulaan na administrasyon ni Donald Trump. Pero ang mahalaga, si Putin sa kanyang huling pagsubok na sakupin ang Donbas ay maaring umatake sa Europa upang biglang maputol ang supply ng armas sa Ukraine. Parang magkakaroon ng sarili nilang digmaan doon at magiging abala ang Europa doon habang sinusubukan ni Putin na tuluyang sakupin ang Donbas. At nayon ang ikalawang kalahati ng paksa natin na yon, at dito, mas hindi pabor ang sitwasyon para mismo sa Kremlin na nagpapaisip sa atin na maraming banta ni Putin ay maaring manatiling panakot lang dahil sa mismong Rusya ay napakaraming problema. Una sa lahat, dumaan ng ikalawang alon ng krisis sa gasolina sa Rusya na parang bahagya lang nilang naresolba. Nagsimula silang maglabas ng sobrang mababang kalidad na gasolina pero kulang pa rin yun. Kaya nagsimula silang mag-angkat mula sa India, kulang pa rin yun. Kaya dumaan ng ikalawang alon. Pero ikukwento ko pa sa inyo ang isa pang pangyayari. Ang pag-export ng butil ng Rusya na nagdadala ng humigit kumulang 15 bilyong dolyar na kita sa ekonomiya ng Rusya bawat taon ay halos tuluyang naparalisa dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga daungan ng Dagat Azov at Dagat Itim. Noong nakaraang linggo, matapos ang mga pag-atake ng drone, tumigil ang lahat ng 3 grain terminal ng dauman ng Novorossiysk, kung saan humigit kumulang 25 milyong tonelada ng butil ang iniluluwas. Noong katapusan ng Hulyo, pinatigil ang terminal sa Taman at ilang linggo bago iyon ay pansamantalang itinigil ng mga autoridad ang paglalayag sa kipot ng Kerch. Bilang resulta, na-block ang mga daungan ng Dagat Azov, kung saan nag-e-export ang Russia ng halos 40% ng kanilang butil. At sa ngayon, halos lahat ng pag-export ng butil ng Russia sa pamamagitan ng Azov Black Sea Basin ay natigil. Isa na lang ang natitirang gumagana na daungan, ito ay ang daungan ng Tuapse, ang pinakamaliit sa mga malalalim na daungan.
Para lang sa paghahambing ng sukat, noong nakaraang season, 88% ng lahat ng pag-export ng butil mula sa Russia ay dumaan sa mga daungan sa basin ng Dagat Azov at Itim na Dagat o mahigit 46 na milyong tonelada. At ngayon, lahat ay tumigil. Alam nyo, bihira akong magbanggit ng mga pahayag ng ilang Russian na eksperto, pero ngayon ay ibang usapan. Ang Pangulo ng Russian Grain Union na si Arkady Zlochevsky ay nagsabi ngayon na ang magandang ani sa 2026 na halos 140 milyong tonelada wala na mapagbentahan. Heto ang kanyang sinabi, napupuno ang mga imbakan araw-araw pero huminto na ang demand. Halos tumigil na ang mga exporter sa pagbili ng ating butil. Bumagsak ang lokal na presyo ng butil. 12,000 rublo kada tonelada ng ikaapat na klaseng trigo kumpara sa 15,000 noong nakaraang taon. Ito ay isang napakalaking sakuna, malalaking pagkalugi at sa huli, nagbigay siya ng nakakabahalang prediksyon. Maraming magsasaka sa Russian Federation ang hindi makakaraos na yung season. Ngayon, tungkol naman sa sitwasyon sa harapan. Ayon sa pinakabagong ulat ng Institute for the Study of War, nagpatuloy ang mga tropang Ruso sa kanilang opensiba sa hilagang bahagi ng oblast ng Sumy noong ika-15 at ika-16 ng Agosto. Ngunit wala silang nakamit na kumpirmadong pag-usad. Gumagamit ang kalaban ng maliliit na grupo ng mga sundalo mula 1 hanggang 3 para makalusot sa pagitan ng Ukraine. Mga posisyon habang hindi pinapansin ang patuloy na pagkalugi at mataas, mahigit 2 metro. Gayunpaman, napigilan ang kanilang pang-usad. Sa Hilaga, si Irkutsk o Plateau para sa Ruso ay sinubukan ding makalusot. Sa Ukraine, maikling puwi na ang gumubuo. Ang mga makabagong ministro ay magtitipon ng 683. Mag-subscribe sa eclair.ru/con at sinubukan din niyang ipakita ito bilang isang pagsakop. Ang pagpapatuloy ay susunod. Ngunit itinanggi ng mga analista ng Institute for the Study of War ang pekeng balitang ito. May mga labanan sa lugar at hindi pa nakakagawa ng mga depensibong posisyon ang kalaban doon. Sa direksyon ng Kupiansk, nagpatuloy din ang mga tropang Ruso sa pag-atake noong ika-15 at ika-16 ng Agosto, ngunit hindi sila umusad. Hawak pa rin ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang kanilang mga posisyon sa timog na gilid ng mismong Kupiansk. Yung mismong Kupiansk na ilang beses nang tuluyang nasakop ng mga Ruso noong nakaraang taon, paalala ko lang, at mismong si Putin pa ang nag-anunsyo noon. Sa direksyong Slavyansk, sinubukan din ng kalaban na sumugod pero nabigo sila at kamakailan lang nilinis ng mga mandirigmang Ukrainian ang kanlurang bahagi ng Konstantinovka mula sa mga basurang Ruso. Ibig kong sabihin mula sa mga Rusong tagamanman. Konklusyon. Totoong inihanda ng Russia ang kanilang infrastruktura para sa posibleng pag-atake sa mga bansa ng NATO. Pero yung mismong si Putin na sinasabing kayang gawin ang ganitong uri ng eskalasyon, sa ngayon ay nawawalan ng napakalaking pera dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. At nahaharap siya sa nakapirming linya ng harapan kung saan kahit ang maliliit na grupo ng mga sundalo ay hindi makausad ng hindi nakakaroon ng naitatalang mga kaswalti. At nahaharap din siya sa ang sarili niyang deadline na taglagas ng 2027 na siya rin mismo ang nagtakda para sa pagsakop sa Donbas. Kaya sa ngayon, hindi pa mukhang kayang itaguyod ni Putin ng isa pang ganap na harapan. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.